Aalis nga pala kami para bibili ng ulam namin. At ayan na nga po, nakasakay na nga po kami sa padyak at nagulat pa nga ako sa anak ko. At ayan na po, bababa na po kami dyan at nakapagbayad na din ako. At ayan nga po ang aking bunso at ang aking panganay ay nahirapan pa nga. At ayan nga po ay bumili nga din po ako ng lagayan ng bigas. Paano ba naman kasi sira na kasi ng aking lagayan. At ayun nga po, tinitignan ko nga yung itlog, parang malalaki siya at parang mura na din. Kaya naman bumili na nga din ako. At nung mga time na yun ay bumili nga pala ako ng frozen at nilagay ko nga lang sa balde dyan na kulay green. At medyo mura nga pala yung bigas ngayon. Kumpara dun sa last na nabili ko na umabot nga ng 1,390. Ngayon 1,350 na lang. At ayun na nga po, ilalagay ko na nga yung mga itlog. Hindi po talaga ako nawawalan ng mga itlog kasi nga pag wala nga ulam ang mga bata yan nga ang madalas kong pinapaulam sa kanila. Lalo na pag hindi nga ako napagluto ng aming ulamin, lalo na pag marami akong gawa. Yan kagad ang aking pinapaulam sa kanila. Kaya nga maramihan nga ang aking binibili. At nakabili nga pala ako ng atay ng manok, kaya nga naman mamaya ilulutuin ko nga yan. At inuna ko nga munang ilagay yung mga itlog, baka kasi mabasag at mapaglaruan ng mga bata. Isang tray nga pala ang aking binili para nga marami akong stock. At nung mga time na yun ay nilipat ko nga pala dun sa pinakababa kasi yung pangalawang layer ay sira pala. Sayang kasi pagka nasira, mahilig kasi magbukas sira ang aking anak, kaya naman nilipat ko na lang. At ayan na nga, pagkatapos ko nga mailagay yung bigas at pati yung ating itlog ay ayan na nga, ilulutuin ko na nga yung ating adobong sitaw. At dahil nga may nabili nga tayong atay ng manok, yun nga ang ating ilalahok dyan. Yung sitaw nga pala na gagamitin natin ay galing nga po yan sa ref, hindi nga po yung kasama sa ating binili. Kaya naman nung bumili nga ako ng atay ng manok ay naalala ko nga na may sitaw nga pala ako, kaya naman bumili nga ako ng atay ng manok. At ayan nga, hinugasan ko nga pala yung lagayan ng bigas. Kasi nga sabi ko hindi ko nga pala nahugasan kasi bagong bili nga pala yung ating lagayan. Nasira na kasi yung takip ng ating lagayan ng bigas, kaya naman bumili na nga ako ng bago. Yung ibang bigas nga pala dyan ay nailagay ko na nga pala dyan sa unang balde. At kahit nga po ay may bigas pa nga po kami ay bumili na nga ako kasi ayaw ko nga po kasing maubusan kami ng bigas. Lalo na po yung lalagyan ko. Iwan ko ba, nakasanayan ko na din siguro kasi paano ba naman kasi ganun din po kasi din si mama dati. Sabi kasi ni mama dati na wag daw sasagadin yung lagayan ng bigas. Yun lang po ang aking paniniwala. At ayun na nga po, nalagyan ko na nga po ng bigas yan, yung isang bali na green. Kaya naman ayan na din, nagluluto na din ako ng aming ulamin sa tanghalian. Pagkatapos ko nga hiwain yung ingredients ay hinugasan ko nga yung atay muna bago ko nga hiniwa-hiwa. At nakapaghiwa na din pala ako ng mga ingredients dyan nung mga time na yan. Kaya naman medyo minamadali ko na nga din yung video na to kasi nga hindi pa nga kami kumakain ng almusal. Tanghali na kasi kami nagising kanina, kaya sabi ko pagkakain tayo isama na nga sa tanghalian. Pero kumain naman din na kami ng tinapay, okay na din yun kasi alas 8 na din kasi kami nagising kanina. Galing po kami nun sa Angay para bumili nga ng uulamin namin at pati yung bigas. Yan nga po ang aming ulam, adobo sa atay at hinaluan ko na din po ng sitaw. At pagkatapos ko nga pong magluto ay naglinis nga ako ng aming CR. Medyo nahihirapan nga din po ako nung mga time na yun kasi hindi po kasi pantay yung tubig. Kaya naman pag naliligo nga kami ay winawalis ko nga yan kasi pagka hindi ko nga siya winawalis ay nag-i-stuck nga yung tubig namin dyan. Yun lang po, hanggang sa muli.